Tingnan ninyo, may nanganganak sa banyo. Anak, anong gagawin ko? Nag-aaral pa rin ako. Paano kita palalakihin? Xiaonan, sa birthday banquet ni Lolo sa Makalawa, ang magiging tagapagmana. Wala kang tagapagmana. Paano ka makikipagkumpetensya sa iyong pangalawang tiyo? Ang malawak na negosyong ito ng pamilya. Ibibigay ba talaga natin sa iba? Ano man ang mangyari, kailangan mong magkaroon ng anak sa lalong madaling panahon. Ma, walang magagawa ang pagmamadali sa akin. Saan ba ako dapat kumuha ng anak ng biglaan? Mag-ingat ka. Ha? Saan ang galing ang batang ito? Ma, ang paglitaw ng batang ito ay napaka-akmang-akma. Marahil, ito nga ang paraan ng langit para punan ang aking kawalan ng tagapagmana. Plano kong siya'y aking palakihin bilang aking sariling anak mula ngayon. Ayos lang iyan. Sa ganitong paraan, sa birthday banquet ng iyong lolo, may maipapakita tayo. Basta't may tagapagmana ka, matitiyak ang mana. Pero hindi sapat na magkaroon lang ng anak. Kailangan din niyang magkaroon ng lehitimong ina. Kung hindi, talagang gugulo iyon ng pangalawang tiyo. Well, huwag kang umiyak. Ito, sige na, Xiaonan, subukan mo. Sige na, sige na. Huwag kang umiyak. Huwag kang umiyak. Huwag kang umiyak. Tumigil ka sa pag-iyak. Umiyak ka na naman, hindi naman makakatulong iyan. Ako naman ang subo. Mabait ka, anak. Huwag na tayong umiyak, okay? Ako na ang bahala. Sige, ibigay mo sa akin. Hindi na pwedeng ganito ang mangyari. May tao ba dyan? Mag-aalok ng 1,000,000 piso para kumuha ng yaya. Sino sa inyo si Jiang Ziyi? Ako yon. Pagkatapos kong magising mula sa aksidente sa sasakyan, nawala ang memorya ko. Sabi ng doktor, may mga palatandaan daw ako na nasa postpartum period. Pero nasaan na ang anak ko? Wala talaga akong maalala. Ngayon, wala akong pera. Para kumita ng pang-tuition, kailangan kong subukan itong mataas na sahod na trabaho bilang yaya. Ay nako, tingnan mo to, ang kinis at lambot ng kutis. Hindi ka pa yata nakapagtapos, no? Ang trabahong ito ay nakasalalay sa karanasan, hindi sa pagiging bata. Napaka-precious ng young master. Huwag mo siyang guluhin. Di ba yan yung estudyante na bangga ko noong isang araw? Anong ginagawa niya rito? Nandito ba siya para humingi ng bayad sa akin? Ang babaeng ito, bakit parang pamilyar ang itsura niya? Wala man akong certification bilang yaya, pero mula pa noong bata ako na ang nag-aalaga sa mga nakababatang kapatid ko. Marami akong karanasan at saka may gatas ako. Kaya ko siyang pasusuhin. Totoo ba? Oh, Ang bata-bata, may gatas na. Dapat bago ikasal ay nabuntis na. Iniwan ng lalaki, no? Sa tingin ko, umaasa lang siya sa katotohanang mayroon siyang konting ganda para subukang akitin si Mr. Liang. Ang mga babaeng malalandi tulad nito, marami na akong nakita. Gusto mong akitin si Xiaonan? Hindi pwede. Hindi talaga pwedeng manatili ang babaeng ito. Wow! Itapon agad ang babaeng ito na may hindi kilalang background at walang karanasan. Sandali, hindi importante ang karanasan. May gatas siya. Yan ang pinakamalaking advantage niya. Ang gatas ng ina ang pinakamasustansya. Mas mabuti pa ito kaysa sa anumang formula. Tita, paano mo naman? Tama na. Wala akong pakialam kung gaano karami ang karanasan ninyo. Sa ngayon, kung sino ang makapahinto sa kanya agad, siya ang mananatili. Subukan ko. Ako na, ako na. Tingnan mo, baby. Ding dong, ang ganda, di ba? Ay, huwag kang umiyak, huwag kang umiyak. Ay, huwag kang umiyak. Heto, ako na. Luma na ang mga pamamaraan mo. Akyat tayo. subukan ko? Ikaw?
Maraming bihasang yaya ang hindi nagawa. Ikaw, isang batang babae, paano mo kaya? Shh, huwag nang umiyak. Mabait na baby. Ang galing. Parang gusto ka talaga ng sanggol. Nagkataon lang. Umiyak lang ang sanggol hanggang sa napagod. Nagkataon lang na humiga siya sa kanyang mga kamay. Anong kinalaman niya dun? Hindi pwede. Hindi ko papayagan. Ang probinsyana na kunin ang atensyon. Kukunin ko ang sanggol ngayon. Basta hindi siya umiyak. Ang papuri ay para sa akin. Ako na lang ang magbuhat. Mabait na sanggol. Huwag na umiyak. Nandito ako. Halika. Huwag na umiyak. Mabait na bata. Ako. Subukan ko ulit. Huwag mong takutin ang bata. Bakit ang sanggol umiyak sa mga kamay ni Xiaowei pero ngumiti sa katulong? Posible ba na talagang may ugnayan ng sanggol sa kanya? Hindi ako naniniwala. Hindi ko mahawakan ng isang batang pasaway. Ibigay mo sa akin ang sanggol. Tama na. Simula ngayon, ikaw ang eksklusibong katulong ng sanggol ko. Alagaan mo siya ng maayos at dadoble ang bonus mo. Salamat, Mr. Liang. Huwag kang mag-alala. Talagang aalagaan ko ng maayos ang young master. Hindi ko kayo bibiguin. Damn it! Nag-hire siya talaga ng babae na yon. Hindi ko papayagan siyang manatili sa bahay ng Liang. Matulog ka na. Sanggol ko. Ang sanggol natin ay napakagaling. Ang pagtulog sa mga kamay ni Mommy ay mas komportable. Hindi ba? Kung sana ang sanggol ay talagang anak ko. Ang Jiang Ziyi talagang may ugnayan sa sanggol. Parang tunay na mag-ina. Kausap ko lang ang ina. Sa birthday banquet ni grandfather, ang bata ay nangangailangan ng ina para tumahimik ang mga chismis. Parang siya ang perpektong kandidato. Sign it. Ano ito? Kailangan kong magpanggap ka bilang ina ng anak ko at sa loob ng 3 araw, dumalo sa birthday banquet ng lolo ko. Bilang asawa ko. Asawa mo ako? Tama, ang bayad ay 30 milyon. Sapat iyon para siguraduhin sa hinaharap, hindi ka na mag-aalala sa pagkain at damit. At ang tagal? Ang tagal ay nakadepende sa gusto ng bata. Kapag hindi na niya kailangan ikaw bilang ina niya, doon matatapos ang ating kasunduan. Nakadepende sa gusto ng bata? Pero kung ganon, hindi ba mawawalan ako ng buong kabataan ko? Pero ang totoo, nahuhumaling na talaga ako sa sanggol ngayon. Tuwing niyayakap ko siya, parang pamilyar na pamilyar. B, parang sarili ko siyang anak. Ginoong Liang, salamat sa kabutihan ng loob mo. Pero, ayaw kong pirmahan ang kasunduang ito. Oh, huwag kang mag-alala. Kahit anong mangyari, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para alagaan ng mabuti ang sanggol. Bakit? Gusto ko pa ring bumalik at tapusin ang pag-aaral ko. Ipinapakita ng larawang ito ang tunay na talento. Sayang ang ganoong regalo kung hindi pa unlarin. Kumusta, Principal? Ito si Liang Xiaonan. Sa ngalan ni Jiang Ziyi, nais kong mag-donate ng 100 milyon sa inyong paaralan. Simple lang ang mga tuntunin. Una, dapat siyang payagan na pumasok sa klase kahit kailan. Pangalawa, ang lahat ng bayarin sa paaralan ay kakanselahin. Pangatlo, maglaan ng pribadong silid-aralan para sa kanya at gumawa ng espesyal na pagpapahintulot para payagan siyang dalhin ang bata sa paaralan. Walang problema, di ba? Naiintindihan. Walang problema. Ginoong Liang, ano ito? May iba ka pang alalahanin ngayon? Ako. Kung wala, basta't gampanan mo ng maayos ang papel mo, ang aking pangako ay tataas lamang, hindi bababa. Pero, Walang pero-pero. Kailangan mo ng pera para matapos ang pag-aaral mo. At kailangan ko ng isang tao na makakapagpakalma sa bata at tutulong sa akin na masiguro ang aking mana. Ito ay magkaparehong pakinabang. Kaya, wala kang dahilan para tanggihan ako.
Ako. Siya? Pipirmahan ko. Bakit ang lito ng ulo ko? Sandali, yung baso ng gatas na ibinigay sa akin ni Chinwei kanina. May problema. Nanay Chin, nasaan ka? Nanay Chin? Kakaiba. Dapat epektibo na ang gamot ngayon. Saan kaya siya pumunta? Kinolyang. Kinolyang, okay lang ba kayo? Ji, ang amoy ng gatas sa katawan mo ay nakakaakit. Kinolyang, ano ang nangyayari sa'yo? Tulungan mo ako. Paano? Tatawag ako ng doktor. Huwag kang umalis. Kinoolyang, Huwag kang umalis. huwag mo itong gawin. Ang pag-sign sa kasunduan, ibig sabihin, kailangan ko ring makipagtalik sa'yo. Tulungan mo ako. Pananagutan ko ang lahat para sa'yo. Kasalanan ko lahat dahil napabayaan ko kanina. Pero kung tatanggihan ko siya ngayon, ang pag-aaral ko at mga gastos, lahat ay mawawala at ang sanggol ay narito mismo. Hindi ko siya maaaring iwan. Napakainit ko. Parang sasabog na ako. Tulungan mo ako. Kinoolyang, ang sanggol ay natulog lang. Huwag mo siyang gisingin. Maging mabuti. Magiging maingat ako. Hindi ko gigising ang sanggol. Ji, huwag kang mag-alala. Pananagutan ko ang lahat para sa'yo. Sa hinaharap, magkakaroon tayo ng sarili. Sanggol. Ang ating sanggol? Sa totoo lang, kanina, parang hindi ako masyadong lumaban. Ang lalaking ito, kahit mukhang matigas, parang hindi siya mahirap lapitan. Kinoolyang, maging kampante. Dahil pinirmahan ko ang kontrata, gagampanan ko ang mga tungkulin ko at magiging mabuting asawa para sa'yo. Bukod ba, talagang gusto ko ang sanggol. Mahal ko siya bilang sariling laman at dugo. Gagawin ko. Mabuti. Naniniwala ako sa'yo. Ano ang ibig mong sabihin yan, Nan? Bakit mo sinula ang maliit na yaya na iyon sa handaan ng kaarawan ni Lolo? Matagal nang napagkasunduan ng ating mga pamilya ang ating kasunduan. Nasa isip mo pa ba ako? Ang iyong nobya? Chinwei, mag-ingat ka sa pagsasalita. Hindi siya yaya. Asawa ko siya. Ang tunay na ina ng aking anak. Tunay na ina? Sino ang niloloko mo? Kung gusto mong humanap ng ina para sa bata, kaya ko rin iyon. Isa lang siyang walang kwentang promdi. Hindi siya karapat-dapat na tumayo sa tabi mo. Hindi ikaw ang magdedesisyon kung ano ang karapat-dapat para sa kanya. Tuwing hinahawakan mo ang bata, umiiyak siya ng tuloy-tuloy. Kung isasama kita, hindi ba't ipapahiwatig nito sa lahat na may problema ang batang ito? Bukod pa riyan, hindi ko naman basta-basta maibubunga ang isang bata nang walang dahilan. Kung walang babae, paano ako magkakaroon ng anak ng mag-isa? Pero, ako, Tama na. Tapos na ang usaping ito. May trabaho ako sa kumpanya. Pupunta na ako. Liang Xiaonan, kung ganyan ka kababaw, huwag kang magalit kung ako'y maging mabagsik. Ang posisyon bilang Mrs. Liang ay mapupunta sa akin at sa akin lamang. Tito, tita, sandali lang po. May malaki akong regalo para sa inyong dalawa. Oh? Anong klaseng regalo? Ang batang iyon ni Liang Xiaonan ay peke. Ang sinasabi niyang asawa ay peke rin. Ano? Totoo ba iyan? Talagang totoo. Ang babaeng iyon ay yaya lang. Tungkol naman sa batang iyon, mas nakakatawa pa. Isang anak sa labas na biglang sumulpot. Hindi naman talaga sa kanya. Siya ay ginawa lang ito para masiguro ang kanyang karapatan sa mana. Wala na siyang ibang paraan. Binibining Chin. Malaking tulong talaga ito para sa amin. Huwag kang mag-alala. Kung magtatagumpay ito, sisiguraduhin ng tito mo na ikaw ay magiging marangal na magiging asawa ng aming pamangkin. Salamat. Pagkatapos ng lahat, magiging pamilya rin tayo sa bandang huli.
May iba pa akong dapat asikasuhin. Aalis na ako. Subukan mo agad ang DNA ni Liang Xiaonan at ng batang iyon. Siguraduhin ang resulta ay maihahatid sa lugar ng handaan sa araw ng pagdiriwang ng kaarawan. Mahal, napakaganda nito. Pinahahalagahan ng matanda ang lahi. Hindi lang siya walang tagapagmana. Nandadaya pa siya. Ang kanyang pag-angkin sa mana ay wala ng pag-asa ngayon. Sa tingin ko, Siyempre, ang negosyo ng pamilya Liang ay dapat na akin mula pa noon. Sisiguraduhin ko ang karapatang iyon sa mana. Nandito na sila. Lolo, pinili namin ito ni Ji para sa'yo. Ay nako, anak ng aking apo. Tingnan mo ang maliit na mukha nito. Tingnan mo ang malalaking mata at makapal na kilay. Ay, ang gwapo naman ng maliit na ito. Lolo, mag-ingat ka. Baka masaktan ang likod mo. Ako na ang mag-aalaga sa kanya. Para mahawakan ang aking apo, kahit tumayo ako ng patiwarik, masaya ako. May tao ba diyan? Kunin ninyo para sa aking apo 10 villa, 20 pribadong jet, at saka bigyan siya ng walang limitasyong black card. Oo nga pala, ilipat din ang 30% ng aking shares sa pangalan niya. Lolo, masyadong maluho ang mga ito. Sanggol pa lang siya. Hindi niya kailangan ng alinman sa mga ito. Ito ay regalo para sa aking apo. Anong kinalaman mo diyan? Hindi ba tama? Aking apo. Hindi ka ba masaya? Masaya ka ba? Gusto mo ba ito? Diyos ko, 30% ng shares. Ang mana ng pamilya Liang ay tiyak na mapupunta kay Liang Xiaonan. Talagang ganoon. Ang matanda ang pinakamalaking hangarin sa buhay ay magkaroon ng 4 na henerasyon na magkakasama. Ngayong nakita na niya ang kanyang apo, kahit siya'y pumanaw na, mapayapa na siyang makakapahinga. Lolo, mabigat ang sanggol. Ako na ang mag-aalaga sa kanya. At ito naman siguro ay ang asawa ng aking apo. Unang pagkikita natin. Napakaganda at eleganteng pagkatao. Maaari ko bang itanong kung anong pamilya ang pinanggalingan mo? Ako, Tatay, huwag kang magpaloko sa kanya. Hindi siya anak ng mayamang pamilya. Isa lang siyang postpartum nanny na kamakailan naming inupahan. Xiaonan, ano ba talaga ang nangyayari? tatay, pakiusap, huwag kang magalit. Si Xiaonan ay kumikilos lang ng padalos-dalos. Gayunpaman, ang aming pamilya Liang ay isang kilalang pamilya, sa bandang huli. Pagdating sa pag-aasawa, tungkol ito sa pag-aasawa sa loob ng iyong sariling katayuan sa lipunan. Xiaonan, kung ikakasal ka sa isang postpartum nanny, kung kumalat ang balita, ang mataas na lipunan tatawanan tayo ng pamilya. Anong problema kung yaya siya? Dahil lang yaya siya, hindi siya pwedeng maging ina ng anak ko? Sa paningin ko, estado ay hindi sukatan ng halaga ng tao. Kung gagawin ko siyang mayaman na heres ngayon, siya na ang pinag-aagawan na dalaga sa mayamang pamilya. Ate, manonood lang ba kayo habang pinapakasal ang Liang Xiaonan sa isang probinsyanang babae? Hindi ba kayo natatakot masira ang lahi ng pamilya Liang sa susunod na generation? Ang asawa ng anak ko ay hindi pwedeng punahin ng iba. Maamo at mabait ang Ji. Kaya nagkaroon siya ng ganito kagandang sanggol, hindi tulad ng iba. Na mukhang masungit at maldita, baboy gustong sumalpok sa pader. Yun ang talagang nakakaapekto sa genetics. Ama, tingnan mo, anong klaseng usapan ito? Ito lahat. Xiaonan, bilang future heir ng ating pamilyang Liang, paano siya makakapag-asawa sa babae na ganito kababa ang estado? Kung lumabas ito, saan pupunta ang pagmamalaki ng pamilya Liang? Tama. Sa tingin ko, kailangang tanggalin ang inheritance rights niya. Ang tanga na ito ay hindi talaga fit para magpatakbo ng Liang Group. Ang sinabi ng grandfather, kapag nagkaroon ako ng heir, ibibigay sa akin ang inheritance rights. Hindi niya sinabi kailangan kong magkaroon kasama ng specific person. Nag-twist lang kayo ng words. Ang asawa ko, ang asawa ng Liang Xiaonan, sa talento at ganda, ay talagang hindi kukulangin sa kahit anong socialite dito. Galing lang siya sa ordinary background. Pero ang karakter niya ay mas malinis kaysa sa iba na nagtatago sa wealthy facade. Kung may manghamak sa kanya ulit, ako, Liang Xiaonan, ang kaharap niya. Ito ang first time na may tao na nagtanggol sa akin nang walang pag-aalinlangan.
Ang pakiramdam ng matatag na proteksyon. Masarap. Hindi ko kayo pakikipagtalo. Lumabas na ba ang resulta ng DNA? Dalhin mo dito, bilisan. Malapit na, malapit na. Darating na yan kahit anong sandali. Kapag dumating na ang paternity test, ang mana siguradong akin. Liang Xiaonan, maghintay ka lang. Tama na yan sa lahat. Kung sino man ang ina o kung anuman ang pinanggalingan niya, hindi yon mahalaga. Basta't siya ay nagbigay ng anak para sa pamilya natin. Siya ay isang manugang na kinikilala ng pamilyang Liang. Tatay, pero ang problema, ang batang ito ay hindi naman galing sa lahi ng pamilya natin. Anong sinabi mo? Tatay, hindi mo pa rin alam, di ba? Ang iyong minamahal na panganay na apo, baog siya. Ang balita tungkol sa pagkabaog ni Xiaonan ay dapat na itago noon pa. Paano nila nalaman? Nagsisinungaling ka. Maayos na maayos si Xiaonan. Paano siya magiging baog? Ang batang ito ay dugo ng aming pamilyang Liang. Huwag kang maghasik ng gulong dito. Xiaonan, ikaw ang magsabi sa akin. Ano ba talaga ang nangyayari? Lolo, ang batang ito ay sarili kong laman at dugo. Pamangkin ko. Kahit sa ganitong pagkakataon, matigas pa rin ang ulo mo. Ito, ang medical report mo mula 3 taon na ang nakalipas. Maliwanag na nakasaad dito na may congenital infertility ka. Hindi ka na magkakaanak sa buong buhay mo. Gago ka. Gumamit ka pa ng tao para lokohin ako. Matapos ang lahat ng pag-asa na inilagay ko sa'yo, binigo mo ako. Tatay, sabi ko na nga ba, itong si Xiaonan ay hindi mapagkakatiwalaan. Sa palagay ko, ang karapatan sa mana ay nararapat lamang ibigay sa isang taong makapagpapatuloy ng lahi. Si Awei ang tamang pagpipilian. Tatay, alam kong lagi kang may mataas na pag-asa kay Xiaonan. Pero para gawin niya ang isang bagay na nagdudungis sa pangalan ng pamilya, hindi siya karapat-dapat maging tagapagmana ng pamilyang Liang. Ako ang sasalo ng responsibilidad na ito, pamamahalaan ng maayos ang kumpanya. Hindi ko bibiguin ang iyong inaasahan. Ang report na ito mula 3 taon na ang nakalipas. Nagulat ako at iningatan mo ng mabuti, Tio. Naghirap ka pa. Tingnan mong mabuti. Ito, ang bagong medical report. Ang kondisyon ko ay gumaling na matagal na. Paano yun posible? Sabi ng mga eksperto, may congenital infertility ka. Imposibleng magamot yon. Kahit na gumaling man, hindi ka pa rin makakabuntis ng babae. Kung makakabuntis ako ng babae o hindi ba't ang patunay ay narito? Ang asawa ko ang pinakamahusay na patunay. Hindi ka talaga pwedeng magkaanak. Gawa-gawa lang itong lahat. Huwag ka nang umasang gagamitin ang walang kwentang report na ito para lokohin ang matandang amo. Paano mo nalaman na hindi ako pwedeng magkaanak? Hindi mo sasabihing sinubukan mo? Ang kapal mo. Ang kapal mong magsalita sa iyong nakatatanda? Nakatatanda? Akala mo ba karapat-dapat ka sa titulong iyan? Isa lang itong scheme para agawin ang kapangyarihan. Isang sinadyang pagkakabit ng kasalanan. Anong walang tagapagmana? Anong anak sa labas? Kasinungalingan lang ang lahat na ginawa-gawa ninyo. Walang anumang ebidensya. Sinong maniniwala sa inyo? Sino ang nagsasabing wala kaming ebidensya? Ang batang ito ay biglang sumulpot na parang multo. Mayroon akong surveillance footage bilang patunay. Paano nila nalaman ang pinagmulan ng sanggol? Tapos na muna tayo dito. Ang karapatan sa mana ay talagang mawawala na. Bakit pamilyar na pamilyar ang eksenang ito? Assistant Jiang, lumabas na ang DNA results. Ang binata ay tunay na anak na lalaki ni Mr. Liang. Magaling! Ito talaga ang pinakamagandang regalo para sa ika-80 kaarawan ng matandang amo. Dadalhin ko ito sa kanya mismo ngayon din. Nawalan ka ng masabi? Hindi mo na kayang ituloy ang kasinungalingan? Tatay, pakinggan mo ako. Hindi ganoon. Manager Liang, lumabas na ang DNA results. Si Assistant Zhang ay personal na naghahatid nito sa eksena ngayon din. Hahaha, narinig ninyo lahat iyon, di ba? Ang DNA report para kina Liang Xiaonan at taong ito ay paparating na ngayon din. Kapag dumating na iyon, malalantad ang kanilang kasinungalingan. Tatay, naglakas loob silang kumuha ng taong hindi kilala ang pinagmulan para lokohin ka. Wala silang anumang respeto sa iyo o sa pamilyang Liang na mga ninuno. Sa palagay ko, dapat silang paalisin sa pamilya kaagad. Lolo, huwag ka munang magalit. Kahit hindi inaasahan ang pagdating ng batang ito,
Para sa akin siya. Parang regalo ito mula sa langit. Itinuturing ko na siyang sarili kong anak. Pakiusap, kaawaan ninyo siya at tanggapin. Kalokohan. Ang pamilya Liang ay may 100 taong pamana. Paano natin papayagan ang isang taong hindi natin kilala ang pinagmulan na magdumi sa ating lahi? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang batang ito hindi ko siya kailanman kikilalanin. Assistant Zhang, nasaan na ang report? Bilisan mo. Papunta na. Malapit na. Malamang sabik na siya na ibahagi ang magandang balita sa lahat. Ang binata ay may tunay na anak na lalaki. Matibay na ngayon ang kanyang mana. Ang matandang amo ay makakapagpahinga na ng maayos. Itay, huminahon ka. Si Xiaonan ay masyadong nagmamadali lang. Gusto niyang magkaroon ka ng apo sa tuhod. Ginawa niya ito bilang paggalang sa iyo. Tingnan mo. Ang ganda-ganda ng sanggol. Siguro ito ang paraan ng langit upang pagpalain ang pamilya Liang. Manang, hindi tama iyan, hindi ba? Maari bang palitan ng tadhana ang dugo? Sa palagay mo, mula ngayon, kahit sinong galing sa kung saan ay pwedeng pumunta sa pamilya Liang at makikisawsaw. Tama ba? Eksakto. Ang isang taong magpepalsipika pa ng dugo, kung ang pamilyang negosyo ay talagang mapupunta sa iyo, sino ang nakakaalam kung ano ang gagawin mo sa pamilya Liang? Hindi ko hahayaan na ang pamana ng pamilya Liang ay masira sa iyong mga kamay. Walang utang na loob na anak. Lolo? Liang Xiaonan, tingnan mo ang ginawa mo sa lolo mo. Gusto mo ba siyang patayin sa mismong handaan niya? Ang isang taong nanlilin lang sa kanyang nakatatanda ay hindi karapat-dapat na magmana sa pamilya Liang. Tama po, Ginoong Liang. Sinusuportahan ko ang pagbawi sa kanyang karapatan sa mana. Oo, bawiin yan. Aking ipinahahayag. Kanselahin? Narito na ang resulta ng DNA. Ginoong Liang, tingnan ninyo. Kasalanan ko ang lahat. Kung hindi dahil sa akin, hindi sana lumabas ang pinagmulan ng bata. Sinira ko siya. Ngayon hindi na maitatanggi ang ebidensya. Tingnan natin kung paano ka magpakatabang. Xiaonan, huwag kang mag-alala. Aalagaan ng maayos ng tiyuhin mo ang kumpanya para sa iyo. Tumahimik. Ang batang ito ay aking apo sa tuhod. Totoo nga, talagang apo sa tuhod ko ang batang ito. Imposible ito. Peke siguro ito. Tatay, huwag kayong malinlang sa kanila. Tama. Siguro si Liang Xiaonan ang may kagagawan para makakuha ng karapatan sa mana. Ginawa niya ang planong ito. Malamang binayaran din niya si Assistant Zhang. Hoy, mag-ingat kayo sa mga sinasabi ninyo. Ang report na ito ay gawa ng mga taong kayo mismo ang nagpadala. Sa Liang's isang nangungunang ahensya ng pagtatasa. May anti-counterfeiting seal pa ito. Talagang imposibleng pekein ito. Tama. Ang anti-counterfeiting seal na ito ay gumagamit ng espesyal na teknik. Hindi ito mapupeke. Ang batang ito ay tunay na dugo at laman ng aming pamilyang Liang. Hindi, imposible. Paano nangyaring ganoon kasakto? Kailangan niya ng bata para makakuha ng kapangyarihan. Bigla na lang may ibibigay ang langit. Ito, imposible ito. Bakit naman imposible? Sa tingin ko, may mga tao lang talaga na napakaraming kasalanan ang nagawa. Hindi na matiis ng langit, kaya tinutulungan ang aming Xiaonan. Kasalanan mo itong lahat. Ikaw pa ang nagpagawa ng DNA test na iyon. Kung hindi, paano sana natin nabigyan ng daan ang iba? Wow, anong nangyayari? Ang dami talagang kakaiba sa mayayamang pamilya. Isang batang parang nahuulog mula sa langit. Tunay palang kadugo nila. Ang batang ito, tunay palang anak ko. May tunay na anak na ako ngayon. Mapalad talaga si President Liang. Mabuti, napakaganda. Sa aking 80 kaarawan ay may dumating na apo sa tuhod. Ito ay regalo ng langit sa aming pamilyang Liang. Ito ay tunay na kalooban ng Diyos. Ngayon ay inihahayag ko. Ang aking apo, si Liang Xiaonan, ay ang magiging susunod na tagapagmana ng Liang Group. Ang aking apo sa tuhod, sa hinaharap, ay magiging tagapagmana rin ng aming pamilyang Liang. Umalis na tayo. Ang galing, binabati kita, Jiliang. Sa wakas, natupad na ang iyong hiling. Anak, mula ngayon, maaari ka nang magkaroon ng lehitimong katayuan. Masaya ka ba? Oh, aking minamahal na apo. Ikaw talaga ang aming maliit na swerteng bituin. Hayaan mong hawakan ka ni Lola. Makikuha ng swerte.
Nandito si Lola, huwag kang umiyak. Halika rito, halika rito. Xiaojiang, ikuha mo. Mas malapit sa iyo ang bata. Anak, mabait ka, huwag kang umiyak. Mabuting bata, tumigil ka sa pag-iyak. Tingnan mo. Kayong dalawa ay talagang magkamukhang ina at anak. Ang laki ng pagkakahawig nila. Parang magkadugo. Itinakdang magkasama. Kung sana, siya ay talagang ina ng bata. Dahil may bata na, sino ang ina, hindi pwedeng kapag bigla na lang lumitaw, di ba? Pwede kayang iyon ang maliit na yaya? Lahat, huwag nang maghula. Ako ang ina ng bata. Lolo, ito na ang mga resulta ng DNA test para sa akin at sa sanggol. Akin ang sanggol. Bakit hindi mo agad sinabi kay Xiaonan noon pa? Dahil gusto kong maghintay hanggang sa ako'y tunay na tanggapin ni Xiaonan. Pero ngayon, kailangan na. Kailangan kong sabihin ang totoo. Si Kuya Nan at ang yaya ay pakikipag-isang dibdib na pansamantala lamang. Siya lang ang kontraktwal na ina ng bata. Ako ang tunay na ina ng sanggol. Imposible yan. Kuya Nan, narito na ang resulta ng pagsusuri at ang bata. Hindi mo na ako pwedeng iwan ngayon, di ba? Ang tagal kitang minahal. Nagkaroon pa tayo ng anak. Dapat mo akong pakasalan. At bigyan ng kasagutan? Pero, Magaling. Ang aming pamilyang Liang at pamilyang Qin ay may kasunduan na sa pag-iisang dibdib. At ngayon, may anak na. Talagang masayang masaya. Ha 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 ha. Nagpasya na ako. Sa susunod na buwan, magdaraos tayo ng engagement banquet para sa inyong dalawa. Salamat, Lolo. Sisiguraduhin kong magpapatuloy ang lahi ng pamilyang Liang. Pagbati, Ginoo. Ginoo. Taos puso naming binabati kayo, Ginoo. Oh, ito ang pinakaangkop na kalalabasan. Ang isang lalaking katulad niya ay dapat magpakasal sa isang mula sa mayamang pamilya na kapantay ang estado. Isa lang akong yaya. Anong karapatan ang mayroon ako para umasampa ng iba? Pagbati, Ginoong Liang, pagbati, Binibining Qin. Naway magkaroon kayo ng matagal at masayang pagsasama. Sa pangangalaga ng kanyang ina, tiyak na mas magiging masaya ang sanggol. Bumalik na ang tunay na ina ng bata. Ano na ngayon ang tawag sa kanya sa tinatawag nilang kahaliling ina? Yaya lang siya. Akala ba niya talaga na ang pag-aalaga sa sanggol ay makakapagpasok sa kanya sa pamilyang Liang? Wishful thinking lang yan. Kami ni Nan ay magkasama magpakailanman. Wala kang pakialam doon. Yaya ka lang, pero laging nakaayos ka. Sa tingin ko, sinusubukan mo lang akitin si Nan ko. Miskin, hindi po. Babalaan kita. Alamin mo ang lugar mo. Huwag mong kunin ang sahod ng isang yaya at pangaraping maging reyna ng pamilyang Liang. Mag-ingat ka. Huwag mong sisihin ako, ang tunay na reyna ng bahay na ito, kung hindi ako magiging magalang. Chinvay, ang mga tao ko ay wala sa iyong pakialam. Lolo, kailangan mong ipagtanggol ako. Tingnan mo, si Nan ay malapit ng agawin nitong yaya. Miss Chin, huwag kayong mag-alala. Napakalinaw ko sa aking posisyon na tungkulin. Pumunta ako sa bahay ng mga Liang para lang mag-alaga sa sanggol. Wala nang iba. Madali para sa iyo ang sabihin yan. Sino ang nakakaalam sa iniisip mo talaga? Lolo, ginagamit niya ang bata bilang dahilan para lumapit kay Nan. Habang tumatagal ito, natatakot ako na masyadong mapagtiwala si Nan. Baka siya'y malinlang ng mga maliliit na trick niya. Tama na. Si Xiaojiang ay nandito na at wala siyang ginawa kundi mag-alay sa bata. Hindi siya kailanman lumampas. Bukod doon, hindi pa ako patay. Ang titulo ng reyna ng bahay ng mga Liang ay hindi sa iyo para kunin. Tita, ako ang magiging manugang mo. Paano mo masasamahan ng ibang tao? Tama na, si Chinwei. Bawasan mo ang tono mo. Si Ji ang yaya ng bata. Hindi siya ibang tao. At ang kasunduan namin niya ay ideya ko. Hindi niya kasalanan. Hindi ko inakala na sa ganitong pagkakataon, tatayo pa rin siya para sa akin. Lolo, narinig mo yon, di ba? Isang hamak na yaya ang lakas ng loob na apihin ako. Kahit ang sarili kong nanay at ang nobyo ko ay kakampi siya. Kung papasok ako sa pamilya Liang, saan na ang lugar ko? Hindi mangyayari yon, Weiwei. Aayusin ni Lolo ang lahat para sa'yo. Wag na, ayokong mahirapan si Nan. Dahil ang buong pamilya mo ay hindi ako, o ang bata gusto. Siguro dapat ko na lang dalhin ang bata sa magulang ko, para hindi ako makaabala.
Kalokohan. Hindi ko ito papayagan. Hindi mo aalisin ang apo ko. Weiwei, para mapanatag ka. Sa loob ng 3 araw, maghahanda ako ng engagement party para sa inyong dalawa. Hindi ka maaapi. Lolo, hindi ko. Tumahimik ka. Kung ako pa rin ang lolo mo, tatanggalin mo ang yayang ito kaagad. Assistant John, ilipat ang 10% ng shares ko sa manugang ko. Gusto kong si Weiwei ay magkaroon ng magarang kasal sa pamilya natin. Tumigil ka diyan. Tanggal ka na. Inuutusan kita na umalis ka sa bahay ng Liang bukas. Ako na ang bahala sa bata mula ngayon. Hindi na namin kailangan ng isang dayuhan na makialam pa. Pero ang bata ay nangangailangan sa akin ngayon. Ano ang gusto mong ipahiwatig? Akala mo ba talaga ikaw ang tunay na ina ng bata? Ang anak ko ay hindi nangangailangan ng iyong pag-aalaga. Umalis ka na dito. Kapag nakita kita rito bukas ng umaga, huwag kang magalit kung magaspang ang trato ko. Huy, Iro. Dahan-dahan lang sa pag-inom. Gutom ka ba? Kung si Hujiyi lang sana ang ina ng bata. Siya ay mayroon palang kaparehong marka ng kapanganakan ng bata. Ang bata ay kay Jiyi lang kumakapit at sa kanya lang nakikinig. Baka siya ang tunay na ina. Kumuha ng DNA test kay Jiang Jiyi at sa bata. Ngayon din. Ginoong Liang? Ano ang dahilan ng iyong pagpunta rito? Anong problema? Hindi ba ako pwedeng pumunta? Tingnan mo ang sarili mo. Puro gatas ang mukha mo. Mabilis kumain ang bata kanina. Aksidente lang. Zihi, yung amoy gatas sa'yo, mahirap kalimutan. Ginoong Liang, anong pinagsasabi mo? Ginoong Liang, may kasintahan ka na. Hindi pwede ito. At saka, aalis na ako bukas. Huwag mo na akong lalong pahiyain. Sinong nagsabing pwede kang umalis? Ang kasunduan natin, hindi pa tapos. Kung wala ang pahintulot ko, sinong may lakas ng loob na magtanggal sa'yo? Pero, Walang pero-pero. Asawa nila, Gi! Ang ina ng anak ko. Walang may karapatan na paalisin ka sa pamilya Liang. Ginoong Liang, bakit mo kailangang gawin ito? Ngayon, ang totoong ina ng bata ay nahanap na. Sa pagitan natin, tapusin na natin ito. Ji, magtiwala ka sa akin. Ako ang bahala sa lahat, pangako. Bigyan mo lang ako ng konting panahon, see? Ji, huwag kang umalis. Ginoong Liang, magpakumbaba naman kayo. Kung wala ang pahintulot ko, wala kang pupuntahan. Ginoong Liang, bitawan mo ako. Hindi pwede ito. Hindi kita bibitawan. Anong problema dito? Ayon sa kasunduan, sa ngayon, mag-asawa pa rin tayo. Pero sa huli, ikaw ay ikakasal kay Binibining Chin. Paano kung marinig niya? Baka magkamali siya ng akala sa'yo. Magkamali ng akala? Ginoong Liang, Eh di hayaan mo siyang magkamali. Dapat nga mas malakas pa tayo para marinig niya, para makita niyang mabuti kung sino talaga ang nasa isip ko. pero sabi ni Lolo kaninang umaga, Ito ay pagitan nating dalawa. Bakit mo pinapakialaman ang sasabihin ng iba? Bukod pa riyan siya kaninang umaga sa harap ng napakaraming tao ay tinakot ka, iniraan ka, ininsulto ka. Wala ka bang galit kahit kaunti? pero yaya lang ako. Anong karapatan mayroon ako? Ginoong Liang, Kapag sinabi kong may karapatan ka, eh di may karapatan ka. Ji, sumigaw ka ng malakas para marinig niya, para umalis siya ng galit, para hindi na ako mag-abala na ayusin pa yon. huwag na. Magpakasaya na lang tayo ng isang beses pa. Ituring na nating pamamaalam.
Z. Bakit umiiyak ng malakas ang bata? Oo. Sa isang masayang araw ng engagement. Mabuting bata, huwag nang umiyak. Dahil lahat yan sa yaya, tinuruan niya ng masamang gawi ang bata. Matagal lang kasing nawalay sa akin ang bata ng matagal. Hindi lang siya. Agad makapag-adjust, mabubuti na siya pagkatapos kong alagaan ng ilang araw. Tingnan ninyo, namumula ng todo ang mukha ng binata. Maraming maliliit na pulang pantal. Diyos ko, nagkaroon siya ng pantal. Bilis! Tumawag ng doktor. Bigla na lang nagkaroon ng lagnat ang binata at nagkapantal. Mga sintomas ng allergy yan. Kailangan nating bigyan siya ng anti-allergy shot agad. Sige, bilisan mo. Manang, hindi ko sinasadyang maging mahigpit, pero sa dami ng tao sa bahay ninyo, paano nyo hindi maalagaan ng maayos ang isang bata? Nakakakahiya pang pag-usapan. Sa palagay ko, hindi lang yan dahil sa hindi maayos na pag-aalaga. Kung ganoon ka prone sa allergy ang bata, baka may problema sa kanya. Kung hindi siya malusog, paano niya pangungunahan ang malaking negosyo ng pamilya Liang? Tumigil kayo sa pagiging masasama ang bibig. Negosyo ng pamilya ko ito. Wala kayong karapatang makialam dito. Kung magpapatuloy kayo sa pagiging walang kwenta ang sinasabi, lumabas kayo sa bahay ko. Kontakin mo agad ang appraisal agency. Sabihin mong bilisan nila ang DNA report ni Ji at ng sanggol. Huwag kang umiyak, sanggol. May paraan ang lola. Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit hindi pa rin gumagaling ang sanggol, kahit na injeksyonan na? Dapat mabilis ang epekto ng karaniwang anti-allergy medication. Napakakaiba ng kalagayan ng binatilyo. Wala na akong magagawa. Tao, pumunta kayo agad sa ospital. Kunin ninyo lahat ng pediatric specialist dito kaagad para suriin ang sanggol. Bilisan mo! Lahat ng indicators ay abnormal, pero hindi namin mahanap ang pinagmulan, lalong lumalala. Halata naman, patuloy siyang na-expose sa allergen. Doktor, ano ang nangyayari? Wala talaga kaming mahanap. Sanggol ito. Mr. Liang, hayaan mong subukan ko. Zihi, anong ginagawa mo rito? Nagtatrabaho ako bilang tagalinis dito sa hotel na ito. Dumadaan lang ako at narinig kong umiiyak nang malakas yung sanggol. Hindi ako mapakali, kaya pumunta ako para tingnan. Tingnan ng bata? Sa tingin ko, naamoy mo lang yung pagkain at pumunta ka para manghingi ng tira-tira, di ba? Tingnan mo nga naman ang sarili mo. Anong pinagkaiba mo sa isang kalye? Kahit ano pa ang isipin mo, pahupain muna natin ang iyak ng bata. Huwag mong hawakan ang anak ko gamit ang marurumi mong kamay. Miss Kin, bago ako pumunta rito, nag-sanitize na ako. Hindi ko madudumhan ng bata. Umalis ka! Isipin mo, ang anak ko ay uminom ng gatas mula sa isang taong galing sa pinakamababang antas tulad mo nakakadiri. Pakiusap, kung magpapatuloy sa pag-iyak ang bata, baka may masamang mangyari. Pangako, kapag napatahan ko na ang bata, aalis na ako agad. Hindi ako pumapayag. Malinaw kong sinabi na, kung wala ang pahintulot ko, walang sino man ang pwedeng magtanggal sa iyo. Bakit ka pa rin aalis, Ji? Iiwan mo na naman ba ako at ang bata? Hindi ganoon. Natatakot ako na kung mananatili ako, baka makaapekto ito sa relasyon mo kay Miss Chin. Jiang Ji, siya ang taong personal kong inupahan. Walang sino man ang maaaring nang walang pahintulot ko, paalisin siya. Malinaw ba? Ji, bumalik ka. Kailangan ka ng sanggol. Talagang hindi? Nan? Ako ang iyong nobya. Paano mo ako nasusuklam dahil sa isang hamak na babae? Mayroon ka bang paggalang sa akin? Tanging ang tao na binanggit mo ang makakapagpakalma sa sanggol. At ikaw, bilang tunay na ina ng sanggol, alam lang magsigaw at sumigaw dito. Nan? Kung ayaw mo na makita ako at ang sanggol, sige, dadalhin ko na ang bata pauwi ngayon din. Mula ngayon, ang bata ay magiging apelyido ko. Hindi. Talagang hindi. Ang lahi ng pamilya Liang. Dapat magdala ng apelyidong Liang. Chinwei, huwag mong baluktutin ang mga salita ko. Si Ji lamang ang makakapag-alaga sa sanggol. Hindi mo kailangang paalisin siya. Iwanan siyang walang mapupuntahan. Ang kailangan niya ay pagmamahal ng ina, hindi ilang yaya. Pagmamahal ng ina, mas gugustuhin mong panoorin ang sanggol na magdusa
kaysa hayaan ang tanging taong makakapagpakalma sa kanya subukan ito? Ito ba ang pagmamahal ng ina na pinag-uusapan mo? Xiaonan, may sasabihin ako sa'yo. Kahit ano ang mangyari, si Weiwei ang nanay ng bata. Siya ang magiging asawa mo. Paano mo naman para sa isang dayuhan, ginawa siyang kahiya-hiya? Tama. Ang ibang tao talaga, magaling magplano. Pinatalsik ka na, nakabalik ka pa. At ngayon, nagpapanggap ka na, kahabag-habag. Hindi yon. Nag-aalala lang ako sa bata, kaya ako nagpunta para tingnan. Kalokohan. Tingnan ang ano? Sinasamantala mo lang ang mabuting puso ni Xiaonan at nagkakapit, ayaw umalis. Isang probinsyana tulad mo gustong umakyat may malalim, nakatago ang hangarin. Xiaonan, mas matimbang ang dugo. Paano mo nasaktan ng babae na may pagkakadugo sa anak mo? Kahit papaano, ang dalawa ay medyo nakatulong. Hindi walang saysay ang ginamit ko ang mga sapi ng pamilya Liang para makipag-deal sa kanila. Kapag nakuha ko ang posisyon ni Madam Liang, ano pa ang halaga ng mga shares? Lolo, tito at tita ay nagsabi na ng napakarami. Xiaonan, ay talagang nabighani ng babae. Dapat kang tumindig para sa akin at sa bata. Xiaonan, Alisin mo ang babae sa harap ngayon na. Delikado. Mabilis ang paghinga ng binata. Ibigay mo ang bata, bilis. huwag mong hawakan ng anak ko, hindi pwede. Paano kung ang sanggol ay talagang hindi lang allergic sa kanya? E di mapapahamak ang posisyon ko. Talagang hindi ko maibibigay sa kanya ang sanggol. Miskin, kritikal ang kalagayan ng sanggol ngayon. Hindi ito ang oras para magtalo. Ibigay mo muna sa akin ang sanggol. Sa ibabaw ng bangkay ko. Naiintindihan ko na. Ikaw talaga ang may gawa nito. Kakakumpiska ko lang sa sanggol. Paano nagkaroon ng problema? Ikaw talaga. Ikaw ang huling nag-alaga sa kanya kagabi at nilason mo siya. Hindi ako. Itinuturing kong parang sarili kong anak ang sanggol. Paano ko siya mapapahamak? Tigilan mo ang mga dahilan mo. Maayos naman ang lahat bago ito nangyari. Kaya bakit ngayon pa? Sa mismong araw ng engagement party, may nangyari? Eksakto. Sa tingin ko, gusto lang niyang gamitin ang sakit ng sanggol para sirain ang engagement party na ito at kunin ang pwesto niya. Ang kahabag-habag ng aking sanggol, napakaliit pa niya at nalason ng walang pusong yaya na ito. Mr. Liang, batay sa kasalukuyang sintomas, ang binata ay nagpapakita nga ng mga palatandaan ng pagkalason. Hindi ako yon. Napaka-cute ng sanggol. Mahal ko siya at inaalagaan. Bakit ko siya lalason? Hindi ko siya kayang saktan. Matagal nang kasama ni Ziyi ang sanggol. Bakit ngayon pa siya pipiliing lasunin ito? Tao! Kumuha ng ibang doktor para tumingin. Di na kailangan yan. Si Dr. Xu ang pinaka-autoridad na pediatric expert sa Jiangcheng. Hindi pwedeng magkamali ang hatol niya. Ang babaeng ito talaga ang may gawa. Naniniwala ako kay Ziyi. Wala siyang dahilan para saktan ang sanggol. Siyempre, meron siyang dahilan. Ang babae talagang silosa. Siguro nakita niya na tinanggal ko siya at kinuha kita mula sa kanya. Kaya, nilason niya ang sanggol para maghiganti sa akin. Hindi ako. Hindi ko. Hindi talaga ako yon. Kahit sabihin mong hindi ikaw, hindi ibig sabihin yun ang totoo. Anong lasungero ang aamin sa kanyang krimen? Huwag mong husgahan ang isang tao sa kanyang itsura. Mukhang mabuti siya sa bata, pero sa likod, sino ang nakakaalam kung anong kalupitan ang ginawa niya dito? Tatay. Manang, ang isang taong ganito kalupit ay dapat parusahan ng mabigat. Kapag kumalat ang balita, iisipin ng mga tao na ang pamilya nating Liang ay mahina at madaling apihin. Eksakto. Dapat siyang parusahan ng mabigat. Hayaan mo siyang matutunan ang kahihinatnan ng paglabag sa pamilya nating Liang. Namumula na ang buong mukha ng sanggol. Kung magpapatuloy pa, iiyak ang sanggol na iyan hanggang sa magkasakit. Bigyan mo ako ng bata. Anong ginagawa mo? Una, sinubukan mong lasunin ang sanggol ko. Ngayon naman, gusto mo siyang agawin? Ginangchin, sa ngayon, ang pagpapakalma sa sanggol. Ang pinakamahalaga, paano mo matitiis na makitang nasasaktan ang sanggol? Ang baho mo ng panis na pagkain. Ikaw na janitor. Sino ka para utusan ako? Bitawan mo. Ibigay mo sa akin. Ibigay mo sa akin ang bata. Ibigay mo sa akin. Anak. Buti na lang nahuli ko siya. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Ay, Sus Mario Josep. Salamat at ayos lang ang apo ko. Muntik na akong mamatay sa takot. Salamat at nahuli siya ni Jiyi. Tumigil na sa pag-iyak ang sanggol. Nawala na rin ang rashes ng bata. Naku, si Jiyi talaga ang swerte ng pamilya Liang. Nakita mo? Sabi ko sa iyo itong babae ang naglason sa kanya. Anong pinagsasabi mo? Malinaw na si Ziyi ang nagligtas sa bata. Hindi ako nagsasabi ng kalokohan.
Gumaling ang bata nang hawakan siya nito. Siguro mayroon siyang antidote sa kanya. Kaya siya lang ang nakapagligtas sa bata. Hindi ako. Tumigil sa pag-iyak ang bata. Dahil ang bata ay komportable lang sa akin. At hindi ako naglason kanino man. Umiiyak ng tuloy-tuloy. Ang bata kanina. Dahil allergic siya kay Miss Chin. Anong sinasabi mo? Ako ang ina ng bata. Paano siya magiging allergic sa akin? Sa tingin ko, may punto si Ji. Kung hindi allergy, bakit gumaling ang bata nang lumayo siya sa'yo? Tama. Paulit-ulit sinasabi ng doktor na may allergic symptoms ang bata. Pwede kayang allergic nga ang bata sa'yo? Mukhang tama. Ganoon din ang palagay ko. Huwag kayong maniwala sa kanya. Ito ang toxicology report. Sa dumi ng bata, nakita namin ang kuhuang Majian. Siguro itong babae ang naglason sa kanya. Jiang Ziyi, kadiri ka. Ang kuhuang Majian na ito ay ginagamit para pasiglahin ang mga aso. Paano mo nagawang gumamit ng ganitong bagay sa isang bata? Kaya pala hindi tumigil sa pag-iyak ang bata. Sa tingin ko, sinadya mong saktan ng mahal na apo ng aming pamilyang Liang. Nakakagalit, Jiang Ziyi. Napakasama talaga ng puso mo. Hindi ako. Sumpa ko sa langit. Talagang hindi ako. Hindi ko kailanman pinakain ang bata ng anumang kakaiba. Ang sample ng dumi ay na-deliver kaninang umaga. Bago iyon, ikaw lang ang kasama niya. Kung hindi ikaw, sino pa kaya? Talagang hindi ako. Narito ang ebidensya. Paano mo pang itatatanggi? Ang kahabag-habag, anak ko, napakabata pa pero pinagplanuhan na. Chin Wei, ang tunay na naglason sa kanya ay ikaw, hindi ba? Nan, anong kalokohan ang sinasabi mo? Ako ang ina ng bata. Paano ko siya maaaring lasunin? Ipinapakita ng ulat na kinain ng bata ang kuhuang Majian sa pagitan ng alas 11 ng gabi at alauna ng madaling araw kagabi. At sa panahong iyon, hindi lang si Ji ang nagbabantay sa bata. Nandoon din ako. Maaari akong magpatotoo. Ji ay hindi nagpakain ng gamot na iyon sa bata. Nen, mag-engage na kami. Paano ka nakipag-isa sa ibang babae? Magdamag na mag-isa? Ito ay pagkakanulo. Ako ang ama ng bata. Ako ang magpapatotoo para kay Ji. Ngayon ay kailangan mong paniwalaan ito. Nang gabing iyon, magkasama kami buong gabi. Hindi siya nawala sa paningin ko. Kaya, imposibleng siya ang pumatay. Ang tagapagmana ng pamilyang Liang na ito, kasama pala ang yaya, nagkantutan. Nangangaliwa sa harapan ng kanyang nobya. Mukhang mababa ang moral ng pamilya Liang. Liang Xiaonan. Alam mo ba ang sinasabi mo? Ang reputasyon ng pamilya Liang, wala ka bang pakialam? Lolo Nen ay nauto ng babaeng ito at naligaw. Dapat kang tumindig para sa akin at sa sanggol at humingi ng katarungan. Hindi mo lang inakit si Xiaonan. Nangahas ka pang lasunin ang nag-iisang tagapagmana ng aking pamilya Liang. Ito ay lubhang kasuklam-suklam. Mga guwardiya, dalhin ninyo ang babaeng ito, parusahan ng mabigat. Lolo, hindi niya ako inakit. Ako ang lumapit sa kanya. Naakit ako sa kanya. At naniniwala ako na si Ji ay hindi kailanman sasaktan ang sanggol. Ang iginagalang na presidente ng pamilyang Liang ay talagang maglalakas loob para sa isang hamak na yaya sa harap ng napakaraming bisita kumilos ng napakahiya. Sadyang sinisira ang reputasyon ng pamilyang Liang. Si Xiaonan, alam kong sinusubukan mo lang siyang protektahan na ikaw ay magsisinungaling at gagawa ng peking ebidensya para sa kanya. Kung ganon ang sitwasyon, bilang paggalang sa iyo para sa iyo, hindi na siya parurusahan ng mabigat. Pero kailangan siyang turuan ng leksyon. Katanggap-tanggap na. Iyon, di ba? Hindi ako nagsisinungaling. Magkasama kami buong gabi. Wala siyang oras para lasunin ang sinuman. At kung paano tratuhin ni Ji ang sanggol, nakita naman ng lahat. Mahal na mahal niya ang sanggol. Hindi siya dapat pagbintangan. Walang sino mang makakapinsala sa kanya ngayon. Walang utang na loob na anak. Talagang walang utang na loob na anak. Assistant Zhang, lumabas na ang resulta ng DNA. Ang binata ay tunay na anak ni Miss Zhang. Magaling. Kukunin ko na ang ulat para kay President Liang. Gaya nga ng inaasahan ko. Ngayon, hintayin na lang natin ang ulat. Liang Xiaonan, talagang kakampi ka sa bruhang ito laban sa akin? Sige. Kung magsalita ka pa ng isang salita para sa kanya, agad kong bawiin ang karapatan mo sa mana. Tatay, seryoso ang usapin sa mana. Hindi mo basta-basta mababawi yan. Ang huling hakbang ng proseso ay hindi pa tapos. Hindi pa siya ang tagapagmana. Nasa akin pa rin ang karapatang yan.
Hindi ko inakalang may magbabago sa usapin ng mana. Honey, dumating na ang pagkakataon natin. Kung magkakamali siya ulit, ang pwesto ng tagapagmana ay siguradong mapupunta sa atin. Mr. Liang, salamat sa pag-aalaga mo sa akin sa lahat ng panahong ito. Pero, hindi mo naman kailangang galitin si Lolo dahil sa akin. Ang karapatan sa mana, pinaghirapan mong makuha yan. Isa lang akong yaya. Hindi ako karapat-dapat para gawin mo ito. Xiaonan, mag-sorry ka kay Lolo. Bilisan mo. Dapat may iba pang paraan para mapatunayang inosente si Ji. Nanay, GE, huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Xiaonan, hindi kita sinasermonan, pero si Miss Jiang ay isang dalagang babae. Hindi pwedeng matulog ka lang sa kanya tapos wala kang pananagutan. Eksakto. Kung tutuusin, ikaw ang nagpumilit na isama siya sa gulo na to. At ngayon, tingnan mo, nawalan siya ng trabaho at ng reputasyon. Talagang kailangan mong panagutan mo siya. Tumahimik kayo. Huwag niyo akong akalain na hindi ko alam ang binabalak niyo. Gusto niyo lang ang posisyon na tagapagmana, di ba? Dapat tanungin niyo ang sarili niyo kung may kakayahan ba kayo na pamahalaan ang kumpanya. Manang, hindi pwedeng magbintang ka ng ganyan. Sinasabi ko lang ang nakikita ko. Tama si Manong, Manang. Sinusubukan lang naming magkaroon ng hustisya para sa kahabag-habag na batang yon. Ano? Bakit ka galit na galit? Baka naman gusto mong maging isang gago ang anak mo? Tito, tita, huwag niyo nang palalain ang sitwasyon. Galit na galit si Lolo ngayon. At saka, ako ang nobya ni Nan. Ang dalawang matandang yon, nababaliw na ba sila? Bakit bigla na lang sila kumampi sa walang kwentang yon? Wey, hindi kita sinasermonan pero kailangan mong maging mas bukas ang isip. Ang mga lalaki, gaano man sila katanda, gusto nila ang mga bata, sariwang mukha, ganun talaga. Eksakto. Tingnan mo si Ji, bata pa. Ang lambot ng mukha. Parang mapipiga ang tubig. Nakakagaan talaga ng pakiramdam. Kung tatanungin mo ako, mas bagay si Xiaonan kay Ji. Sila ang perpektong magkapareha. Ako, dapat magpasalamat sa inyong dalawa sa pagpapala. Kung ganun ang pagkasabi mo, ibig sabihin ba, gusto rin ba ni Tito ng mga batang babae? Ang kapal ng mukha mong magsalita sa nakatatanda, iniisip lang namin ang hinaharap na kaligayahan ni Xiaonan. Sa tingin ko tumatanda ka na at nagiging ulyanin. Magkasama kaming lumaki ni Kuya Nan. Ang aming mga pamilya ay nagkasundo nung bata pa kami. Malinaw na kami ni Kuya Nan ay itinakda ng langit. Ang kapal ng mukha mo. Ako, Tito, Tita, hindi ba tayo nagkasundo? Kung tutulungan ninyo akong mapakasal kay Kuya Nan, bibigyan ko kayo ng 30% ng shares. Ano ba ang ginagawa ninyo ngayon? Hemp, ang mga maliit mong shares, hindi man lang sapat para maglinis ng ngipin. Ngayon, ang gusto namin ay ang karapatan sa mana pagdating ng panahon. Sa amin ang kumpanya, sino ang mag-aalala sa mga maliit mong shares noon? Hintayin mo lang. Xiaonan, huling tanong ko sa iyo ito. Aaminin mo ba ang pagkakamali mo o hindi? Xiaonan, yumuko ka lang kay Lolo? Xiaonan, binibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung susunod ka at aaminin ang pagkakamali at magpakasal kay Xiaowei pagkatapos, sa iyo pa rin ang karapatan sa mana. Kung ipipilit mo na protektahan ang masamang babaeng ito, huwag mong sisihin si Lolo sa pagiging walang awa. Ang babae ko hindi gumawa ng anumang mali. Bakit ko aaminin iyon? Pinoprotektahan ko ang sarili kong babae. Ano ang mali doon? Wala pang sino man na naging matatag sa paniniwala sa akin at pagprotekta sa akin kahit ano ang mangyari. Ako'y babayaran ng maayos si President Liang. Hindi. Kung magpapatuloy ito, hindi na ako makakaya na mapakasal sa pamilya Liang. Kailangan kong mag-isip ng paraan para tuluyang maalis ang masamang babaeng ito. Nakita naman ng lahat, hindi ba? Ang pamilya Liang ay ganito lang talaga ang pamilya na walang moral. Pamilya na hindi tumutupad sa pangako para gawin ito para sa isang hamak na tao. Sa akin, ang tunay na fiancé ng ganito kalupit. Xiaowei, magpakalma ka muna. Lolo, kakampi mo ako. Magpakalma? Paano ako magpapakalma? Kapag nagpakalma pa ako, ang anak ko at ang kasunduan ay mapupunta lahat sa demonyong babae. Sinasabi ko lang ang katotohanan. At ang kasal na ito, hindi ko naman talaga tinanggap. Nan, huwag mong kalimutan, ako ang ina ng bata. Ngayon, sa harap ng bata, maglalandian kayo ng babae. Paano mo ako haharap? Paano mo haharap ang anak ko? Anong kasalanan? Ang Miss Chin ay nagbigay ng anak para sa President Liang, ngayon ay tinalikuran ng walang awa. President Liang ay napakalupit. Kung ako ang tatanong, kasalanan ng yaya.
Kung hindi niya ginulo ang President Liang, paano iiwan ni President Liang ang ina ng bata at kakampi siya? Hindi ko ginayuma ang Mr. Liang. Paano mo nagawang magkaila? Kung hindi dahil sa iyong nakakagayuma na karisma, ginayuma mo ang Mr. Liang, nasira ang masayang pamilya nilang tatlo, hindi sana naging ganito ang sitwasyon. Kung ako ang tatanong mo, ang bata ang talagang nagdurusa. Sa murang edad, napunta sa isang pamilyang may solong magulang. Simula ngayon, hindi na siya makakaranas ng kasiyahan ng buong pamilya. Liang Xiaonan, dahil napakawalang puso mo, kukunin ko ang bata ngayon at dalhin sa bahay ng mga magulang ko. Ikaw hindi mo na muling makikita ang bata. Ibigay mo sa akin ang bata. Hindi pwede. Ako ang ama ng bata. Simula ngayon, ang ina ng bata ay dapat Ji lamang. Liang Xiaonan, sa harap ng napakaraming tao, ginawa mo talaga ang kasuklam-suklam na pagtatangi sa mistress. Nagdala ng kahihiyan sa aming pamilyang Liang. Mga guwardiya, dalhin ninyo ang panulat. Babawi ko ngayon ang karapatan niya sa mana. Ama, tama. Ang taong katulad niya, walang pakialam sa reputasyon ng pamilya, dapat palayasin sa pamilyang Liang. Ama, hindi. Narito ang resulta ng DNA. Tingnan ninyong lahat. Jiang Ziyi, ang tunay na ina ng bata. Anong sinabi mo? Ang babaeng ito ay talagang ang ina ng aking apo sa tuhod. Liang Xiaonan, nagsinungaling ka na kay Lolo noon. Hindi ba sapat na iyon? Ngayon, dahil sa kanya, gumawa ka ng pekeng paternity test? Katawa-tawa. Ang ina ng magiging tagapagmana ng pamilya Liang ay hindi maaring isang hamak na yaya lang. Akala mo ba, tanga kaming lahat? Oo, Itay. Nabaliw na talaga si Xiaonan. Wala na siyang pakialam sa pamilya Liang. Tumigil kayong lahat. Tingnan ninyong mabuti. Ang resulta ng paternity test ay malinaw na nagsasabi na si Jiang Ziyi ang tunay na ina ng sanggol. Imposible! Sige, matapos ang tiwalang ibinigay ko sa iyo, ginago mo lang ako. Mga gwardiya, ihatid siya pabalik sa pamilya Qin at putulin ang lahat ng pakikipagtulungan sa mga Qin. Lolo, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Ako, sobrang mahal ko lang si Nan. Nan, mahal na mahal kita talaga. Pakiusap, patawarin mo ako. Muntik mo nang wasakin ang pamilya ko at humihingi ka pa ng tawad? Dalhin niyo siya palayo. Huwag! Bitawan niyo ako! Huwag, Nan! Patawarin mo ako! Lolo, pakiusap, kahabagan niyo ang pamilya Qin. Lolo! Kaya pala, ako ang tunay na ina ng sanggol. Kaya nga pala ang sanggol ayaw lang lumapit sa akin. Kaya nga ganito pala ang di matatapos na dugong ugnayan. Maligayang bati. Tito, tapos na ang palabas. Ito ay naglalaman ng lahat ng ebidensya ng iyong ilegal na gawain kasama si Qin Wei. Ano ang sinabi mo? Anong ilegal na gawain? Lolo, naimbestigahan ko na ito. Para makapag-asawa sa pamilya Liang, pumayag si Qin Wei na ibigay ang 30% ng shares ng kumpanya kay Tito at Tita. At kahit bago pa iyon, sinimulan na ni Tito ang pag-abuso sa kanyang posisyon para nakawin ang mga lihim ng kumpanya para sa sariling pakinabang. Kayong anak na walang hiya. Ito ay isang kalapas-tanganan. Mga guwardiya, dalhin ninyo ang dalawang ito ng mga taksil at ipadala sa Afrika. Huwag na silang muling bumalik sa Tsina. Tatay, nawalan ako ng ulo sandali. Ayokong pumunta sa Africa. Nagkamali kami. Maawa po kayo sa amin. Tatay, maawa po kayo sa akin. Ngayong lahat ay nahayag na. Ziyi, at totoo namang ikaw ang ina ng aking malusog na apo sa tuhod. Tungkol naman sa bata, nararapat lamang na siya ay kasama ng kanyang mga tunay na magulang. Kayo naman, kung gusto ninyong magsama, edi magsama kayo. Salamat, Lolo. Ziyi, para sa aming pamilyang Liang, nagbigay ka ng isang malusog na apo sa tuhod. Malaki ang naiambag mo. May tao ba diyan? Agad na ilipat sa kanya ang kalahati ng mga negosyo sa ilalim ng aking pangalan. Ilipat din sa kanyang kumpanya ang 10% ng mga shares. Ituring ito bilang paghingi ng tawad ng isang matanda. Sandali lang. Ilipat din kay Ziyi ang ilang villa sa tabing dagat sa ilalim ng aking pangalan at kunin ang mga mamahaling alahas mula sa vault. Ituring ito bilang regalo ko sa aking manugang, isang formal na regalo
bilang pagpapakilala. Napakamahal nito. Hindi ko ito matatanggap. Tanggapin mo na, mahal. Ito rin ay taos-pusong intensyon ng mga nakatatanda. Salamat Lolo. Salamat Kinang. Salamat Ginoong Liang. Ginoong Liang pa rin ang tawag sa akin? Dapat asawa na ang tawag mo sa akin ngayon. Asawa,